mean, na-mention mo, like kanina said, parang di ka sure kung nagka-COVID si Janine nun, di ba? Ako, sigurado ako nagka-COVID ako. Ayun. Kasi napunta ako or na-transfer ako sa quarantine facility doon. Though yung sa akin, it's not really the severe case naman. And if I'm not mistaken, ano siya eh, UK variant yata, di ba? Social yun, UK variant. So, ayun. Nagka-accent ka nun. Yeah. Nung tinamaan ako, biglang naging I need water. Mga ganyan. Water. Ganun na. Water. Pero ayun, parang kasi di ba nung pandemic, yung iba sa atin biglang naging cyclist eh. Isa na ako doon. So, bike ako sa labas. So, kahit tanghaling tapat nun eh. Parang pag-uwi ko, parang iba na yung pakiramdam ko, nilalagnat ako, ganyan. So, syempre, yung mga basic precautions lang naman ginawa ko or measures like uminom ng BioFlu or Biogesic, ganyan. Kaya lang, kahit nagra-round the clock ako ng gamot, bumabalik. Parang mawawala lang siya saglit, tapos bumabalik. Pero in terms of panlasa, meron naman. Pang-amoy, meron din. Yung lagnat lang, bumabalik-balik. Tapos, ayun na, parang napapaisip na ako, ano kaya to, ganyan. So, tumawag na kami ng tawag dito. Kasi may hotline yung, let's say, mga LGUs, di ba? Pag may nararamdaman ka, ganyan. So, tumawag kami. And then, ayun, dun sila umaksyon. Mabilis naman siya. I guess, a day or two, ganyan. Tapos, weird lang dun. Kasi syempre, kami ng asawa ko, magkasama kami sa kwarto, di ba? Siya, hindi siya tinamaan ng COVID. So, anong lakas ng immune system niya. Ibig sabihin, mahina lang ka. Weak tayo, weak. Alright. So, ayun. Nung dumating na yung puting van talaga yun. Kasi, ayun yung service ng LGU ng Valenzuela. Tapos yung quarantine facility namin, siya yung mga public schools, 'di ba? Yun yung ginawa nilang quarantine facilities at that time. Tapos ang experience ko lang doon, tuwing gabi, walang gabing tahimik kasi laging may nag-uubuhan yung mga kasama mo. So, ako hindi naman ako inuubo. So, nasa isip ko, parang dito pa yata ako lalala ng todo. Diyan ka uubuhin. Oo, ganyan. So, ayun, may mga supply siya ng mga vitamins, ganyan. So, kompleto naman, may pagkain. So, okay yung service ng LGU namin doon. Tsaka chine-check nila yung oxygen level namin. I'm glad na ganun yung action ng LGU namin. And then, di ba may certain period lang ng parang quarantine period, ganyan, hanggang sa ma-clear ka. Kalimutan ko na siya kung ilang araw, kung 10 or 12 days. So, parang 14 days yata. 2 weeks. Oo, parang ganun. Para ma-declare as COVID-free ka. So, ayun, umabot naman ako sa ganung point. Chinek ulit yung oxygen level, okay naman. Tapos may parang seminar or may talk pa yung doctor na designated sa school na yon bago kami pinalabas. Sabi nila wag daw mag-take ng mga alternative medicines like yung at that time yung sikat yun ivermectin, tama ba? Parang for daw yun for horses yata. Parang pangpurga daw siya. So ayun, talagang wild ang experience ko sa COVID kasi at that time ikakasal pa ako noon eh. So ayun, nasa preparation kami, like in the middle of preparation ng wedding. So syempre yung test pa lang may bayad na eh. And not just that, we're not parang hindi namin siya gaganapin sa Manila, sa sa Bicol, sa Region 5, ganyan. So kailangan pa ng travel. So alam niyo naman, hindi ka naman basta-basta makakapag-travel that easily. So may mga permits pa, kailangan ng mga papers. So sa testing pa lang siyempre may ibayad, mahal siya pag private eh. Kailangan mong humanap ng LGU na magpapatest sa'yo ng libre. So, yun.
hindi lang kaming dalawa ng wife ko, kasama pa yung ibang relatives na isasama namin. So, although Yung mga discounted na yung price, yun, discounted na siya. Tapos ang ending, positive pa rin ako. So, possible yun. Kahit na COVID-free ka, pwede pa rin may remnants pa rin ng ano, nung variant na yun sa body mo, ganyan. So, it was a struggle for us, like, uh, kasi pivotal decision yun, yung kung magtutuloy kayo ng wedding or not, eh. But of course, knowing my wife, hangga't may way, gagawan niya ng paraan, and that's, what I like about her. So ayun, finish namin. We looked for another testing facility like after, several days. So hoping na magiging positive na this time. So eto, punta kami sa UP Manila. So kasi libre din doon, 'di ba? So we brought our relatives, my family. So another testing na naman. So ang ending this time positive pa rin. So it was really it was really stressful talaga. So ano bang gagawin natin? So we gathered our paperworks talaga, and then lalo na yung important paperwork kasi doon, yung COVID-free na nakuha ko from the quarantine facility. That's gonna allow us to travel. And Sila yung then nagpalabas sa'yo di ba? oo. So we pushed through to our plan. The challenge there was of course that long travel from Manila to Bicol. And of course, andun na rin yung pressure from let's say, the authority from the province, right? So we don't know if they will allow us to enter the city. So ayun, nung pagpunta naman namin doon, chinek yung mga paperworks namin. It says there na allowed naman kami since may tawag dito, COVID-free na nga ako, ganyan. Then yeah, so from there smooth na siya, natuloy namin yung kasal, but of course still following the COVID protocols. So of course yung limited number of guests ng wedding, tawag dito yung distancing, yung safe distance. Social distancing. Tapos social distancing, yep, that's right. So ayun, so isang tao na pwede kong maging close, syempre yung asawa ko lang yan. So ayun, ng wedding. So ayun, that's my journey nung pandemic. So ako, So I'm very thankful na syempre magkakasama pa rin tayo sa kwentuhan. So yun ang very thankful ako despite na napakalaking impact na nagawa ng COVID. So sa akin naman parang lang, I'm really worried about my parents. Kasi nung nagka-COVID, like na sila So they are already senior citizens. And nung papasok pa ako noon, doon na nag-announce ng lockdown. So gabi, naglalakad ako, then bumalik ako kasi nagka-lockdown. And then marami na rin after that, nagka-lockdown na, marami na ring let's say, can I say it, namamatay na rin dahil sa virus. So yun, doon lang siguro yung takot, kasi biglang ang bilis ng ang bilis ng buhay, alam mo yun. And then that's my fear. That's actually my fear na hindi nila ma-experience yung best life that they deserve, and then eventually magkakaroon ng ganito. So yun. And siguro sa work, kasi all of my BPO life, it's like nagko-commute. So that time natigil yung commute. So hindi rin ako pwedeng lumabas on that time kasi siyempre mas yung nakatira ako sa mga parents ko. So sila, vulnerable sila. Is that right? Vulnerable sila sa virus. So I decided na matawag na unable to work. I would like to also give a shout out sa aking employer that time na
binigyan pa rin kami ng ano, ng like pantawid every month. And ewan ko kung nangyari na 'to sa'yo, Ben, yung parang half of the 13th month binigay on that time In para lang advance. apart from in advance. So, para makabili ng mga pangangailangan. So, groceries, I'm happy na we survived. Although ang dami na talaga na bago. And then siguro kung ano man yung positive na nangyari is we're here. We're resilient. Sabi niyo nga 'di ba, kayong dalawa you're working from home. Ba't pala ikaw hindi ka walang option Ano? ng company niyo that time ng work from home? Kasi wala kaming internet connection on that time. And then, kasi although may wireless Wi-Fi, yung parang niloloadan, hindi siya like sufficient para ma-accommodate yung mga tools na kailangan gamitin ng account or line of business namin. So, yun siguro nag-decide na sila na sige, wag ka munang mag-work. Pero ilalagay ka namin sa program na pwede ka rin makakuha pa rin ng pay mo. Pero certain amount lang siya. Pero siguro ang pinakalungkot do'n, nag-iba na yung dynamics, eh. Kasi parang wala ng social. Siguro ano ko, eh, parang hindi ako sanay sa gano'n na setting. Parang gusto ko lang na may kasama, may ganyan. But Oo. I really appreciate din appreciate yung company ng mga parents ko, ng kapatid ko that time. Relate ako sa sinabi mo kasi like before pandemic, parang ang warm ng bonding mo with your colleagues. Then Oo. after pandemic nung nagkita-kita kayo parang first day of class na naman parang Exactly. may konting awkwardness parang ganyan. Hindi, Totoo. ako Pero kasi yun, daming yun, kwentuhan. different kasi yung sa'kin kasi hindi yung mga workmates ko bago mag-pandemic, nung bumalik ako nung nag-onsite ako, ibang account na naman kasi ako. So, during the pandemic, parang dalawang account ako. And then, bago bumalik sa onsite, meron na naman akong bagong account. So, nung bumalik ako ng onsite, ibang account na naman, ibang mga tao. So, nung, nung time na yon, wala talaga akong parang Walang connection. closure. Oo, wala talaga akong connection sa ibang mga tao.